Ang mga pinakabagong balita at mahalagang isyu na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kayo po ay Pisana. na ang mga unang balita. Dahil sa pabugso-bugsong ulan mula kagabi, binaha na naman ang ilang kalsada sa Quezon City. Mahigit 300 pamilya na ang pansamantalang nanunuluyan sa modular tent sa Barangay Manresa dahil patuloy na banta ng habagat. May unang balita live si James Agustin. James! Ivan, good morning. Binahangang ilang kalsada rito sa Quezon City kasunod ng orange rainfall warning at malakas na buhos ng ulan na naranasan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Nagsasagawa naman ng pumping operation sa mga otoridad para mas mapabilis yung paglalabas ng tubig sa San Juan River mula sa mga drainage. Bumuhos ang malakas na ulan sa Araneta Avenue sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. May punto pang halos mag-zero visibility. Ganyan din ang sitwasyon sa Quezon Avenue. Mabilis na tumaas ang tubig sa N.S. Amoranto Street, malapit sa kanto ng Araneta Avenue. May mga tauhan ng DPWH na tinanggal ang mga nakabarang basura sa drainage. Ilang minuto pa ang nakalipas, hindi na madaanan ng mga light vehicle ang kalsada. Maraming motorista ang bumelta na lang, gaya ng isang taxi. May mga truck namang sumubok at nakalusot. Binahari ng bahagi ng Araneta Avenue. Noong una'y nakakadaan pa ang mga light vehicle hanggang sa tumaas na ang tubig. Mga truck na lang ang nakadaan at may mga motorista na napaatras. Ganito naman ang sitwasyon sa Santo Domingo Avenue malapit sa kanto ng Calamba Street. Bandang 1:00 ng madaling araw. Walang makadaan ng mga motorista dahil sa taas ng tubig. Napabuelta si Julian na pauwi sa San Mateo Rizal. Ngayon ko lang din alaman na na ganyan pala kataas yung tubig dito. Hassle lang, wala tayong magago. Umulan din ng malakas eh. Hahanap ng daan na lang, alternative na daan. Hindi rin makalusot ang rider na si Reynald na pauwi na matapos sunduin sa trabahong kanyang asawa. Magpapatila na lang hanggang lumubog. Mahirap po, di makauwi eh. Lakas pa ng ulan. Ang Quezon City Department of Engineering nagsagawa ng pumping operation sa E. Rodriguez Avenue malapit sa kanto ng Araneta Avenue. 3 pump ng QCLGU, MMDA at DPWH ang sabay-sabay na pinagana pasado hating gabi para mas mabilis na mailabas ang tubig mula sa mga drainage sa Araneta Avenue patungo sa San Juan River. Sa Barangay Manresa naman nagtayo ng modular tent sa covered court. Doon nananatili ang mahigit 300 pamilya, katumbas na mahigit 1,100 individual dahil sa patuloy na banta ng habagat. Si Maris magdadalawang araw nang nasa evacuation center kasama ang kanyang mag-anak. Umabot daw hanggang dibdib ang taas ng tubig sa kanilang lugar nitong Lunes. Po sa lugar namin, kami po yung pinakamababa. Kaya lahat po ng bagsak ng tubig sa amin. Mahirap po talaga kasi kada po pag ganyan na pong panahon ng tag-ulan, pinoproblema na namin yan. Lumikas din si Anthony, kanyang asawa at 2 anak. Problemado siya dahil ilang araw nang hindi nakakapasok sa trabaho. Mahirap po lalo na po may 2 pong anak tapos nag-aaral pa po. Wala po silang pangbaon sa school. Yung habagat na wala po, doon na lang po ako babawi sa biyahe po. Samantala, Ivan, ito nakikita nyo, ito yung mga pump na operational. Halos 6 na oras na po ito na pinapagana dito sa bahagi ng San Juan River sa E. Rodriguez, malapit lamang sa kanto ng Araneta Avenue. Yung mas malaking pump ay sa MMDA yan, katabi po niyan yung sa DPWH at nagdagdag din ng isa pang mas maliit na pump ang Quezon City Department of Engineering. Sabay-sabay po yan na gumagana. Kanina nakita natin yung isang pump ay bahagya na munang pinahinto pero nung bumuhos ulit ang malakas sa ulan dito sa Quezon City ay lahat ulit ay pinagana patungo dito sa San Juan River. Nakadugtong po yan doon sa mga drainage doon sa Araneta Avenue. Doon sa mga naikutan natin, Ivan, na mga binahang kalsada rito sa Quezon City ay humupa na po yan at sa lagay naman ng panahon ay nakakaranas na lamang ng pag-ambon dito sa lungsod. Yan muna po yung latest. Ako po si James Agustin para sa GMA News. Nagsasawa na raw ang ilang residente sa Valenzuela at Malabon dahil paulit-ulit na lang na bumabaha sa kanilang lugar tulad kagabi. May unang balita live si Gabriel Gonzalez. Gabriel?
Yes, Susan, ilang beses bumuhos ang napakalakas na ulan kagabi hanggang kaninang madaling araw. Kaya ang resulta, abay baha na naman sa ilang lugar sa Valenzuela at dito sa Malabon. Yung ilang mga residente na pipilitang iparada yung kanilang mga sasakyan doon sa mga matataas na lugar tuwing bumabaha. Mag-aalas 11 kagabi nang bumuhos ang malakas na ulan sa bahagi ng MacArthur Highway sa Karuhatan, Valenzuela. Halos mag-zero visibility sa kalsada dahil sa malakas na ulan na sinabayan ng malalakas na hangin. Wala pang 20 minutong bumubuhos ang ulan, gutter deep na kaagad ang baha sa lugar. Sa Karuhatan Road, nanatili sa bangketa ang ilang residente dahil sa baha. Sa Marulas, nahirapang tumawid ang mga motorcycle rider dahil lampas isang talampakan ang baha. Sa St. Jude Subdivision sa Valenzuela pa rin, umapaw na ang creek kaya't binaha ang mga karatig kalsada. Ang ilang rider, lumusong pa rin kahit maaaring tumirik ang motorsiklo sa taas ng tubig. Ang mga puno, tila nagsasayawan dahil sa lakas ng hangin. Sa Malabon, umapaw na rin ang Letre Creek kaya't binaha ang P. Aquino Avenue. Sa taas ng tubig, halos abutin na ang mga tulay. Pagdating sa Rizal Avenue, malapit sa Malabon City Hall, abot tuhod na ang baha. Ang ilang rider, napilitang itulak ang kanilang motorsiklo habang ang ibang may sasakyan, pinilit na sumuong. Ang residenteng si Mark, ipinarada na sa tulay ang kanyang motorsiklo kahit sanay na. Sawang-sawa na raw siya sa taon-taon nilang problema sa baha. Malalim na kaya nilabas ko. Oh. Tumataas pa yung tubig eh. Palagi bang ganyan? Oo sir, taon-taon yun. Kuha talaga sir, nakakapagod na to. Susan, kung makikita ninyo dito sa aking likuran, gutter deep pa rin yung baha dito sa bahagi ng Rizal Avenue. Dito yan sa Malabon. Lakadaraan naman yung lahat ng uri ng mga sasakyan, pero yung mga motorsiklo, pagdating doon sa gasolinahan sa aking likuran, ay napipilitan silang patayin yung kanilang mga makina dahil kapag hindi nila ito pinatay, paniguradong titirik yung kanilang mga motorsiklo at malaki pa problema dahil malaki yung magiging gastos nila. Ilang mga residente kahit walang bota ay pinipilit na suungin yung baha. Kasi ayon doon sa mga nakausap natin ay talaga namang sanay na sila, pero kung sila tatanungin, sawang-sawa na raw sila sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa lagay ng panahon, dito sa aking kinatatayuan sa Rizal Avenue, makulimlim yung kalangitan at nagbabadya na naman yung malakas na buhos ng ulan. Yan muna ang latest mula rito sa Malabon, Susan. Gabriel Gonzalez, GMA News. Dahil sa masamang panahon, kansilado muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantug Jr., base ito sa utos ni Presiding Officer Cheese Escudero. Naon narito, nag-utos na rin ng Malacanang na magpatupad muna ng alternative work setup ang mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila at iba pang lugar na apektado ng habagat. Ayon kay Bantug, maglalabas ng iba pang abiso sakaling kailangan na ring kansilahin ang plenary session ng Senado ngayong araw. Pinagbigyan ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang mosyon ng kampo ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng oral arguments sa kasong grave threats laban sa Vice Presidente. Itinakda ang oral arguments bukas, Huwebes. Noong nakaraang linggo nang magsampa ang Department of Justice ng kasong grave threats laban sa Vice Presidente. Nag-ugat ito sa pagbabanta umano niya kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sakaling may pumatay sa kanya sa isang online press briefing noong November 2024. Naghain ng motion to quash laban sa kaso ang kampo ng Vice Presidente. Paano po ba natin mapapanatiling ligtas ang ating mga estudyante at mga guro sa ganitong klase ng mga emergency? Narito po tayo ngayon sa St. Bernadette College dito po sa Valenzuela City para talakayin po ang mahalagang mga safety tips kapag merong mga active shooter o active shooting incident sa loob ng paaralan. At para talakayin po yan, makakasama po natin, makakausap po natin si Sir Martin Aguda Jr., isa pong Certified Emergency Manager. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Ma'am Maris. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, ano po ba ang dapat tandaan natin kapag halimbawa naipit tayo sa ganitong klase ng sitwasyon? Okay, ang usual emergency response procedure natin ay yung tinatawag na run, hide,
and fight, no? Ito po ay hindi katulad ng the cover and hold na proceed na parang sequential. Okay. Ito po ay options natin na pwedeng gawin. So, Hindi lahat gagawin hindi sa... ako ano po yung applicable doon For sa that particular situation. Oo, Alright. Ang pinaka-importante po sa lahat ng bagay during an emergency is to run away from the threat. Kung kakayanin natin, kung malayo pa yung putok ng baril, and yung threat natin, no? So yung run is the first procedure or evacuation. Okay, evacuate. Susundan natin yung usual evacuation na ginagawa sa mga drills natin. You go to a designated place kung saan kayo dapat magkita-kita na safe as determined by the school officials. Okay. Kailan ka mag-hide? Yan. Pagka nandiyan na yung threat sa atin na malapit, na ang tingin natin, escape is not an option anymore. Halimbawa, nasa loob ka ng classroom. Nasa loob ka ng classroom. Tapos nasa labas yung shooter. At nasa labas na ng classroom mo yung shooter or nasa corridor. Okay. Siguro, dyan na natin titingnan na baka hindi na wise na tumakbo. Okay. Dahil tayo ay moving target na. So gagawin na natin yung high technique o yung lockdown na tinatawag. So dito, ang gagawin natin is ikandado yung pinto, i-barricade ang pinto. Sabihin, kung lagyan natin ng mga harap para hindi basta makapasok. Okay. Patay ang ilaw, patay ang cellphone, tahimik. Kung may curtain. At kung may curtain, dahil may mga glass ang mga classrooms natin dito, i-block off natin at magtago as if walang tao doon sa loob ng classroom. Kasi ang attacker, ang perpetrator, hindi naman yan naghahanap ng isang tao. Maaaring pag nakita niya na sarado ang room, maghahanap na siya ng posibleng ibang targets niya. Kailan ligtas na, halimbawa, yung sinasabi nyo nga po, pag lumikas ka, mag-evacuate ka, san ka pupunta? Minsan kasi matataranta ka, magpapanik ka, san safe pumunta? Medyo challenging yan kasi pagka nasa isang open area kagaya ng ginagawa natin sa mga earthquake drills, kung ang perpetrator nandyan, maaaring open target ka talaga. So, we have to follow the instructions of the authorities at yung responding law enforcement kung saan safe ka. So, maaaring hindi yan yung usual evacuation area na ginagawa natin sa mga earthquake drills natin. Kailan ka lalaban? Yan, okay. As a last option doon sa ating sa nangyayari. No? Habang naka-lockdown ka, dahil pin down ka rin naman lahat doon. Siguro nag-uusap-usap. Although, ang sa mga young learners, hindi po applicable itong defend or fight. No? But sa mga medyo adult na estudyante, option natin, siguro led by the teacher, na tayo ay posibleng lumaban, no? Na just in case maswarm natin kumbaga kuyog yung perpetrator, kung kaya natin lang naman. Pero armado, anong gagawin? Unahin muna yung hawak na baril? Medyo talagang challenging po talaga kasi hindi natin ituturo yung mga disarming. Pero yung swarm, kuyog, kung kakayanin, di ba? Okay, kasi nasa loob tayo ng classroom. But again, that is age-appropriate yung ganyang approach, yung defend or fight. Paalala lang po natin, sa mga ganitong sitwasyon, ano po yung gusto nating mensahe na iwan sa ating mga manonood? Talagang medyo kakaiba po itong mga threats na nangyayari sa atin, sa mga school active attacks, active shooting. At grabe po yung panic na pwedeng ibigay nito sa ating mga estudyante, sa ating mag-aaral. Napaka-importante po dito na alam natin yung procedure. Kaya yung mga guro po ay ang suggestion natin, talagang dapat alam nila yung i-guide kung paano i-guide sa mga emergency procedures gaya ng di-discuss natin. Dahil pag nagpanik ang tao at pag nagpanik ang mga estudyante, baka may mga secondary hazards na pwede pong mangyari. Alright. Maraming salamat po, Sir Martin Aguda Jr., isa pong Certified Emergency Manager sa inyo pong panahon at sa mga tips na ibinigay niyo po sa amin. Samantala mga kapuso, nanawagan po ang Department of Education sa publiko na iwasan po ang pamamahagi ng mga sensitibong content kaugnay nga po sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Hinikayat din po nila ang publiko na irespeto ang privacy at dignity ng mga apektadong pamilya, estudyante, school personnel at ng Ateneo de Zamboanga University community. Hayaan din daw ang mga otoridad na mag-imbestiga ng walang balakid. Dagdag pa ng DepEd, nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang mental health partners para sa pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado. Ang Malacanang naman, nagpaalala rin na huwag magkalat ng unverified information tungkol sa pamamaril.
The Department of Education is gravely concerned over the reported shooting incident. We urge the public to refrain from spreading unverified information and sharing sensitive photos, videos, or details about the incident, especially since minors are involved.